Kinumpirma na ni Unified Bantamweight Champion Junto Nakatani na aakyat na siya sa 122-pound weight class o Super Bantamweight Division. At dahil dito, ibabakante na ni Nakatani ang kanyang IBF at WBC titles. So talagang matutuloy na ang All Japanese Super Fight sa pagitan ni Nakatani at ang boxing superstar na si Naoya the Monster Inoue. Matatandaan natin na pinagkasunduan na ng dalawang pound for pound fighters na maglalaban sila sa susunod na taon. Pero may naka-schedule pang dalawang laban si The Monster. Itong natitirang bahagi ng 2025. Una, dedepensahan muna ni Naoya sa September ang kanyang undisputed titles kontra sa WBA interim Super Bantamweight Champion na si Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan. At kung saan kung magiging matagumpay si Inoue, lalabanan ulit ito sa darating Disyembre kontra sa number 1 rated WBC Super Bantamweight contender na si Alan David Picasso ng Mexico. So going back to Nakatani, sa tingin ko tama ang kanyang naging desisyon na umakyat na ng timbang dahil nagmamature na din ang kanyang pangangatawan. Na-outgrow na ni Nakatani ang 118 pounds weight class. Wala na din siyang dapat patunayan dahil na-accomplish na niya ang division ng bantamweight at ilang beses na din niyang nadepensahan ang kanyang kampyonato. Huling lumaban si Nakatani noong nakarang June kung saan ay natalo niya ang kapwa Hapones na si Ryosuke Nishida via 6-round TKO victory. At dito naging Unified Bantamweight Champion si Junto Big Bang Nakatani. Si Nakatani ay may current record na 31 wins, undefeated, 24 victories by KO. So as far as my analysis goes, dito sa sinabi ni Nakatani na sa Super Bantamweight na ang kanyang magiging next fight, I don't think na si Naoya Inoue agad ang kanyang lalabanan. Besides na may dalawang laban pa itong si Inoue, I think kukuha muna si Nakatani ng isang tune-up fight sa kanyang bagong weight division para makapaghanda kay Inoue at masanay din siya sa bagong weight class sa Super Bantamweight. And para makakahanda talaga ng mabuti itong si Nakatani para kay Monster Inoue sa kanilang All Japanese Super Fight next year. Pagkatapos ang magandang performance ni pambansang kamao Manny Pacquiao itong nakarang July kontra sa WBC welterweight champion Mario Barrios, na kung saan naging draw ang hatol ng kanilang laban na dapat sana ay si Pacquiao ang panalo. Inilabas na ng WBC ang kanilang latest rankings sa 147-pound weight class. As of August 9, 2025, ginawang number 1 ranked contender si Pacquiao. So isang magandang balita ito para sa Boxing Hall of Famer and only A Division boxing champion Manny Pacquiao. I think talagang deserving ni Pacquiao ang maging number 1 sa rankings dahil siya naman talaga ang dapat nanalo sa kanilang laban. I think talagang deserving ni Pacquiao ang maging number 1 sa rankings dahil siya naman talaga ang dapat yung nanalo sa kanyang laban kontra Barrios. Hindi dapat naging draw. At una na din ibinalita na lalaban ulit si Pacquiao sa December. At ayon din mismo kay MP Promotion President Sean Gibbons, target nila as next opponent ay ang WBA champion na si Rolando Rolly Romero. At ayaw na daw nilang makipag-rematch kay Barrios. Pero sinabi din ni Gibbons na sa bandang huli si Pacquiao pa rin ang masusunod kung sino ang kanyang gustong kalabanin sa December. So considering ginawa na ngang number 1 contender si Pacman ng WBC, malamang i-consider ulit ni Pacquiao ang possibility na makipag-rematch kay Mario Barrios. At since kabisado na ni Pacman ang fighting style o ang galawan ni Barrios,
dahil sa kanilang unang enkwentro ay makakapaganda na ng mas magandang game plan at makakagawa na din ng mas magandang kondisyon si Pacquiao sa kanyang stamina, speed, and reflexes. But even though he's already 46 years old, I think kaya pa ito ni Pacquiao at magkakaroon na din ito ng sapat na panahon para talunin si Barrios convincingly if ever magre-rematch sila sa December. Isang magandang balita din ang dumating sa former WBC featherweight champion Mark Magnifico Magsayo dahil bukod kay Manny Pacquiao, ginawa natin siyang number 1 rank contender ng WBC sa 130-pound weight class o super featherweight division dahil sa kanyang impresibong performance sa kanyang huling laban sa undercard ni Pacman. Ito ay kung saan tinalo niya ang Meksikano na si Jorge Matacuellar by 10th round unanimous decision. Ang naturang laban ay isang title eliminator para sa kampyonato na kasalukuyang hinawak ni O'Shaquie Foster. Ayon sa mga previous news ay dedepensahan daw muna ni Foster ang kanyang titulo kontra sa current WBC featherweight champion na si Stephen Fulton. Ang current WBC 126-pounder champion na si Fulton ay aakyat na sa super featherweight division para labanan si Foster at para agawin ang kanyang corona. At ayon din sa balita ay dapat sana ay co-main event ng napurnadang rematch ni WBA lightweight champion Gervonta Tank Davis at Lamont Roach. So isang malaking katanungan ngayon kung matutuloy pa ba ang labanan Foster versus Fulton or si Magsayo na ang susunod na makakalaban ni O'Shaquie.